Kasama natin ngayong hapon sina Professor Ranjit Rai, political analyst, at Clive Arguelles, political scientist at election observer. Magandang hapon, sir. Salamat po sa pagpasyal dito sa studios po ng Arangkada Balita. Sir Clive, yun muna. Maganda although papasok pa lang yung mga resulta, kailangan maintindihan partner niya and sir no, na kung gaano ka-importante yung election. Kasi dati sa newsroom, lagi sinasabi, ay boring yung midterm na yan, midterm election. Pero this one is very competitive. Kumbaga, ano ba to? Pwedeng mag-dictate ng magiging yung power for 2028? Ako naniniwala ko doon, Jack. Walang eleksyon na hindi mahalaga. Lahat ng eleksyon mahalaga. Pero itong eleksyon na ito, isa ito sa mga pinakamahalagang eleksyon, tingin ko. Dahil sa mga pinag-uusapang usapin, no, lalo na yung mga national issues na kinakaharap natin, mukhang ang resulta ng halalan na ito, maaari talaga niyang ihanda tayo para sa pagbabago o kaya pagpapatuloy ng mga, halimbawa, programa ng pamahalaan o pwedeng maaaring maging bago no, yung mga susunod na mangyayari. So, I think ito magsiset siya ng tone, hindi lamang nito ngayong natitirang halimbawa 3 taon ng ni Pangulong Marcos, no? Pero ano yung susunod doon, di ba? Maipagpapatuloy ba natin yung mga gains halimbawa ng administration o yan ba ay magbabago ng ihip ng hangin? Okay. Professor Ranjit, no, sa tingin niyo ba nagsisimula na ang pag-uunahan para sa 2028, no? At paano ginagamit ng mga kandidato ang Senado bilang launching pad? Well, okay. I agree ako kay Clive, no? Talaga makasaysayan tong ating eleksyon. Gusto ko rin magpasalamat sa ating mga kababayan, no? Na on the whole, maayos siya, no? At mapayapa naman, no? And tandaan natin na ang eleksyon sagrado yan sa isang demokrasya. Pagka may eleksyon kalagi na regular, kahit hindi perpekto ang demokrasya, lalong gumaganda yan, nagbabroaden and deepen yung democracy na yan. Kaya sasagot mo, etong election na ito, makasaysayan dahil talagang ang midterm setup yan para sa next national election which is in 2028. Nakikita na natin yung mga dominanteng mga grupo, no, political, na ngayon nagpapakita na ng lakas nila. Andyan syempre yung grupo na aligned with the former president, si President Duterte, kasama ang VP Sara Duterte natin. At nakita nyo naman talaga, nag-organisa sila. At mukhang yan yan yung magiging laban for 2028. At of course, andyan yung administrasyon natin and they're also hoping that the administration also hoping that they'll win big sa midterms na to, no? Mukhang lahat naman ng survey nagsasabi between 7 or 9 senatorial bets are probable to win, no? Most likely 7-8, no? So, importanteng tingnan rin natin itong midterm elections, malaking konteksto ng changing or dynamic politics sa ating bansa. Sino ba ang mas exciting, no? If you're on the side of the Duterte or pro-administration, may isa pa anti-Duterte, pero hindi lahat yun united, no? I mean, pag sinabi ko, it's so complicated. Can you explain, Professor Clive, what I'm talking about? So mukha nga Nina, may nag-emerge na iba't ibang mga political camps, no? Sa traditionally kasi pagka midterm elections, medyo mas madali yung usapan, no? Kasi administration lang at saka opposition. Ngayon nakikita natin, merong administration ticket and kagaya nga ng sinabi ni Prof. Ranjit, no, we expect them to win big in this midterm elections. Tapos merong mga opposition at so bukod dun sa 7 to 9 na lumalabas sa survey na medyo likely winners, no, iba mapupunta sa opposition. Pero yung opposition, medyo broad camp ng iba't ibang flavors, iba't ibang kulay, no? May kanya-kanya silang timpla, no? So merong mga aligned halimbawa sa mga Duterte, no, isang political camp yan, no. Meron din yung mga traditional opposition na mga liberal reformists natin, no, kagaya halimbawa ni mga dating senador Kiko Pangilinan at saka Bam Aquino, no, tumakbo kasama ni Vice President Leni Robredo noong 2022 elections, no. And then meron pang mga independents, no, pero yung mga independents lalo na sa mga nag-aaral ng demokrasya, minsan nakakakaba din yan kasi sila yung may tendency na tumalon from one camp to another and then medyo mahirap silang gawing accountable doon sa kanilang mga decisions, yung kanilang mga plataforma, yung kanilang mga pangako. Meron nakita tayo ngayong eleksyon na to, may mga independents na ini-endorso ng lahat ata ng panig na, no? So medyo nagkagulo na, no? Actually, kulong-gulo na po talaga ang taong bayan. Saan ba to? Eto, una, kasama dito. Ngayon, hindi na.
Marikina. I mean, ano pong epekto nito? For example, kay Camille Villar. Oo. Okay, so ang hirap magsalita no at this point kasi nga ang magiging basehan lang namin ni Clive yung surveys namin. Yes. At yun lang ang datos talaga na pwede namin gamitin. Pero ngayon kasi may botohan na. Meron bang epekto, for example, yung late in the game na protesta sa Prime Water? Na all over Calabarzon, in certain parts of Central Luzon, ang laki-laki ng Apektado. protest na apektado ho ng kontrobersiya na yan, no, na iniimbestigahan na ng gobyerno. Makaka-apekto ba yun in the end kay candidate Camille Villar? Na ngayon ay siguro siniswerte kasi meron siyang baluarte dito sa Luzon at saka NCR, sumusuportahan pa rin siya ng administrasyon. At in the last 2 days, in-endorse na siya ng PDP, no? At saka ng Duterte opposition. So, hindi natin alam kung anong real effect, except that we'll have to wait for the vote on at the end of the day, no? Yan yung ano eh. Pero right now, sa Okta, at I think sa WR to some extent, medyo nandun siya sa dulo, no? And hindi natin alam if she will be able to sustain yung kanyang vote, yung kanyang preference for 10, 11, or 12. So, yeah. Pero ito nga, kahit sino po pwede sumagot sa inyo. Siya nakikita nyo, di ba, sinasabi mga nasa 8 ang papasok sa top 8 mula sa administration. Do you see that magiging, hindi natin sasabihin kung sino, magiging loyal sa administration? Kasi dinala sila ng administration, pero nakita nyo naman, palagay natin, mag-rewind tayo, di ba, dati si Senator Tolentino is dati with the Duterte, pero ngayon, hindi. Do you see that, yung nakikita nyong 8 na posibleng pumasok for administration, is magiging loyal until the end? Ang politika kasi natin, hindi siya disiplinado ng partido, hindi siya disiplinado ng ideolohiya, or ideas, no? O plataforma. Hindi siya nadidisiplin ng mga ganon. So, dahil weak yung party system natin, for the last 50 years, ganyan naman yung politika natin. Ang tendency is to look at individuals, political families, and dynasties. Medyo hindi mo ma-predict yung politics. Pero one thing's for sure, institutionally, malakas ang presidente natin. Mas malakas yung model ng presidente natin kaysa sa US. Kasi lahat ng financial resources hawak ng presidente. So, at least before he becomes a lame duck president, meron pa rin influensya ang presidente sa pag-redistribute ng resources. Now, yun ang makaka-discipline sa behavior ng mga politiko natin, lalo na sa local government level, even sa Senado. I think right now, my prediction is na case to case, issue to issue, no? Ang pinakamalaking issue, I think, is yung impeachment. Yeah. And doon, medyo divisive kasi yon. At syempre, yung mga ibang tumatakbo, iniisip na 2028. So, kunyari, Tulfo ka, iniisip mo, 2028, sino mo magiging kalaban mo, di ba? Kung Villar ka o Marcos, iniisip mo rin, ito, kaalyado natin to, moving towards 2028. Kasi whether we like it or not, midterm na to. Nasa legacy mode na yung presidente natin at yung administrasyon niya. At mukhang hindi naman klaro na may eredero. May pinapanigan yung presidente na papalit sa kanya. So it's on that issue of impeachment alone, very complex. Pero on other issues like economic reform, kailangan talaga ng president, at least in the Senate, kasi we can expect na mayorya pa rin yung support sa House. Pero sa Senate, kailangan niya rin talaga ng coalition of the willing para ma-push yung economic reforms na kailangan magawa. Economic and social reforms na kailangan magawa in the next 3 years. What about the impeachment? Hindi ba will take away the attention somehow, ano? Because all eyes now sa impeachment At depende rin kung matutuloy ito sa mananalo po ngayon sa senator, hindi ho ba, Professor Cleve? Yes. Tingin ko, yung impeachment, mahalaga din siya, no? Kasing halaga siya ng mga iba't ibang suliranin na kinakaharap natin. Kasi, halimbawa, yung pagbabalikan natin yung medyo nag-election mode na kasi tayo no? So baka nakalimutan na ng kababayan natin. No? Binalikan natin yung articles of impeachment kung bakit in-impeach ng House. No? May kinalaman ito mainly sa paggasta ng pondo ng bayan. And ako, I think kung isi-simplify ko lang na kung ako yon, merong problema sa pondo sa aming paggasta sa aming pamilya, no? Yung pera, halimbawa, kasing halaga yon ng kung anong kakainin namin, ano ang mga paglalaanan namin ng pera. And I think sa government, ganun din. Mahalaga na maresolba natin yung mga suliranin ng bayan, may education crisis, may economic reforms na kinakailangan. Pero dahil yan ay kailangan ng paggasta ng pondo ng bayan, kasing halaga din na i-figure out natin kung talaga bang may mga
maling paggamit, halimbawa yung confidential and intelligence funds no, sa bahagi ng ikalawang Pangulo. Okay, ang dami pa natin gustong itanong. Siyempre, nandito lang si Professor Cleve patikim and pa lang yan. Professor Ranjit. Patikim lang po yan. Pero muna tayo sa kwentuhan. Puntahan muna natin si Migs Bustos para sa ilang election updates. Migs? Nina at Jek patay ang 4 na supporters ng isang kandidato sa Haji Muhammad Ajul sa Basilan. Ito ay matapos silang makipagbarilan sa supporters ng kalabang politiko kahapon ng umaga. Ayon sa mga opisyal mula sa 101st Infantry Brigade ng Philippine Army, ang dalawang grupong naglaban sa barangay Langil sa Haji Muhammad Ajul ay may kaugnayan sa dalawang magkalabang kandidato para sa pagka-alkalde. Nagpadala na ng peacekeeping team ang 101st Infantry Brigade sa lugar. Makakasama po natin ngayon sa linya si Ms. Ana Singson. Siya po ang spokesperson ng PPCRV para talakayin ang mga insidente at ang papel ng mga takapagbasid ngayong halalan. Magandang hapon po, Ms. Singson. Migs Bustos po dito po sa Arangkada Balita. Did we do a volume test? That's true. Ms. Ana? Okay. Yes, hello? Hello po, Ms. Ana. Migs Bustos po. Nina Corpus at Jack Batallones para po sa Arangkada Balita. Ms. Ana Singson, tanungin lang po natin ang una po niyong reaksyon. Kasi po may mga nababalitaan po tayong mga insidente ng karahasan sa Basilan. Ano po ang reaction po ng PPCRB tungkol po dito? Yun sa karahasan mo sa Basilan, we had to pull out our volunteers kasi masyadong nagkaalitan po yung kampo ng barangay chair at yung kampo ng ex-mayor. So, nagka-gunfire. 4 ho ang nasawi. So, natakot ho kami. Tinanggal namin. For the second time lang ho kami nagpatanggal ng volunteers in our history of PPCRV. So, second time lang ho yun. Tapos sa karahasan rin, sa Cotabato, tinanggal na ng EO ang kanyang mga EB kasi peligroso masyado yung sitwasyon. So, ang nangyari, yung nag-take over na lang, yung police, yung armed personnel na. At agree naman lahat ng EB at lahat ng EO doon. So, pero kung i-compare natin sa 2022, parang apples to apples in the South, parang mas marami pa ring insidente in 2022, no? Yung nakikita namin kaibahan dito, ay syempre may mga nasisirang makina pero mukhang mabilis naman naayos kasi maayos naman ang NTSP, no? So naayos sila kaagad at ang daming spare machines. Yun medyo nakakapag-abala lang ko is parang yung tinatawag namin ng overvote issue. Boboto ka ng 4 na senator, ang bibilangin 8 or boboto ka ng 1 mayor, bibilangin 2, so naging overvote. At ang haka-haka ho namin dito ay baka masyadong sensitive ho yung makina. Kasi binaba ko yung threshold ng makina to 15%. Dating 25%. Ibig sabihin ho, noon, yung isang oval, pag i-shade mo yung 25%, bibilangin na niya. This year ho, binabaan nila to 15%. So kahit isang malaking tuldok lang or isang smudge ng fingerprint mo, pwede na rin ho yun mabilang. At ayun nga ang nangyayari ngayon. So medyo, siguro yung recommendation namin after this is masyadong mababa na yung 15%. Pero other than that, kanina minamonitor din ako, Miss Ana, no? Jack Batallones nga pala. Yung kanina, yung kasama natin si Tony Velasquez, nung pinasok niya yung, parang kumalat yung ink. Tapos, hindi na naging counted yung balota niya. Yun yung pagkakaintindi ko. May mga ibang cases din po ba na ganyan? Oo. Tumawag ho rin sa amin yan, sa aming call center. Kumalat ho yung ink. So, hindi nila ma-assess kung kaninong kasalanan yun. Kasi binigay naman raw nila yung pen, nakasara. Sabi niya, nakabukas. So, hindi na siya binigyan ng bagong balot. Meron din ibang tumatawag ho na nagagalit na parang ang maraming issue ngayon, the last 2 hours, is smudge. Dahil nasa smudge yung mga time marks. Yung time marks ho yung maliliit na square sa tabi na lumiligid sa balota. Dahil nasa smudge, hindi na ho binibilang, hindi ho ina-accept ng makina ang kanilang buong balota. So, smudging issue. Again, I think sensitivity issue yan. Baka masyadong mababa at masyadong sensitive po yung machine.
Opo, ang dami nga pong mga reports, may iba may overvoting, yung iba meron daw silang hindi binoto tapos Ay, pagtingin oo. nila binoto ron. Hindi Hindi lang isang... lumabas rin ho sa amin yan. Oo, Opo, eh. at saka yung mga nakakausap kong ito, hindi nagsisinungaling na hindi daw niya binoto, biglang lumabas, binoto niya. So yung mga ganun po, sa mga ganitong klase Oo. ng insidente. Tsaka partner, diba? and Ma'am Ana, may na-monitor din ako kanina, may video pa yun eh. Yung parang mga poll watchers, yung nag-aano. Pero I think nasagot na yan ng COMELEC. Pero yung mga Plus yung ganong klase. indelible ink, sorry to cut you partner, Oo. indelible ink na madaling mawala. Actually, yung kasama ko, yung makeup artist nga namin dito, hindi ko na sabihin kung anong lugar. Paghugas ng kamay, wala na ho yung indelible ink. Hindi naman ho masyadong maraming report ang nakuha namin tungkol doon. In fact, yung aking indelible ink, na-try ko tanggalin, nandito pa rin. Alcohol, sabon, nandito pa rin eh. Pero we did not we had one or two, but hindi naman ho nakakaabala yung reports about the indelible ink. Yun talagang nakakaabala sa amin, o yung nagpapataka sa amin, yun mga overvote, yung sinabi mo hindi ko binoto tapos may boto. Yes, We yes. feel nga na baka hindi nila alam may maliit na marka, maliit na smudge ng finger at nabilang yon. So, Okay. siguro ang recommendation ho namin, ba't masyadong mababa ang 15% threshold? Okay. Yeah. Ma'am, last question lang po sa mga ganitong klaseng insidente. Ano po ang immediate coordination ng PPCRV sa COMELEC, sa AFP at PNP? Okay. At paano nyo masisigurong maging credible ang naging halalan sa mga lugar na may history ng political violence po? Okay. Sa una mong question, nandito ako kasama sa command center kung saan lahat ng mga issues ng coordinator at ng mga voters rin at pumapasok sa aming call center. Tapos dito sa call center namin, meron hong nakadeploy dito na mismong taga-COMELEC. So may issue, ine-escalate kaagad namin sa COMELEC at hinihintayan namin hanggang sigutin nila ng may resolution. In fact, yung mga ibang tinawag nila, in-escalate nila kaagad at natugunan kaagad. May mga issue tulad ng paper jamming at lahat, or yung EO nawawala, yung DESO nawawala. Nung re-report namin, ay biglang kaagad, inayos na kasi na-report dito, na-escalate at nandito yung COMELEC. So mabilis ho yung escalation dito kasi mismong nandito ho yung COMELEC at sila mismo ang nag-aayos pag may isyong inaakyat sa kanila. Tapos sa sinasabi nyo in terms of credible elections sa hotly contested areas ho, pareho pa rin, we guard the vote without fear or favor. Wala ho kaming kinikilingan. Lahat po ng boto, binabantayan namin with equal fervor. Equal fervor ho sa kahit anong place dito sa Philippines. Alright. Nako, maraming salamat po at mabuhay po kayo dyan sa PPCRV, Miss Ana Singson. Salamat po. Thank you so much. Samantala, nanawagan si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez kay PNP Chief General Romel Marbil na personal lang tutukan ang investigasyon sa pagpaslang sa veteranong mamamahayag na si Johnny Dayang sa Kalibo, Aklan. Ito ay kasunod ng panawagan ni broadcaster Ray Langit na huwag hayaang mabaon sa limot ang kaso at matiyak ang hustisya. Ayon kay Speaker Romualdez, ang kabiguan ng mga otoridad na agad maresolba ang kaso ay may dalang pangamba sa media at nakaapekto sa karapatan ng taong bayan pagdating sa impormasyon. Kasabay nito, hinimok ng Speaker ang media na magtiwala sa PNP, lalo na't bumaba na ang crime rate sa ilalim ng Administrasyong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Silipin naman natin ngayon ang sitwasyon sa isa sa mga itinuturing na vote-rich places sa bansa. Live mula sa Cebu, may umaarangkadang balita si FMR News Correspondent Clark Pasui. Clark? Okay, mukhang hindi pa ready Balikan siya, natin si Maganda Clark, matutukan yun. Paswit. Yung mga votes doon, di ba? Sa part niya sa Cebu, is malaki talaga yung nanggagaling, no? Pero siguro, habang di pa ready si Clark, siguro magandang maibalik na muna natin yung dito kay na Sir Ranjit and Sir Cleve. Yes, okay. Well, let me ask you about yung mga last few days ago, no? Actually, na-predicto ni ating paboritong kasama rin si Sir Ronald Llamas. Before the Iglesia ni Cristo announced na sinusuportahan nila si Bam Aquino, Parang 2-3 days before, sinabi na niya sa amin na baka kasama nga siya.
At marami rin po ang nagulat, ano? At yung isa naman po kay former Senator Kiko Pangilinan was endorsed by Cebu Governor Cuenca Garcia. What do you think about these developments and how will it affect yung kanilang mga boto? Kasi kumbaga parehong vote-rich yung pinanggagalingan po nito. Kasi nga, ito nga, yung last few weeks, nakafocus talaga sa yung ground game, sinasabi ng mga operators. No? Malaking bagay dyan yung command vote na sinasabi na yung boto na mga galing sa mga gobernador, mga mayor, mga blocks no, of religious supporters. No? So, ayan, hindi na mahirap makuha sa survey talaga yan. At least hindi na capture sa amin. Pero yun nga, malaki implikasyon niya kasi like for example sa Iglesia ni Cristo, for example, they vote as a block. So if they're going to support somebody who's placed below rank 10, 11, 12, or even further, that will have an impact. No? And if you think about it, yung mga in-endorse po nila mukhang magkakalaban. Baka magkahati-hati po yung Yun nga, vote po unfortunately, mukhang the last few surveys are showing that Congressman Marcoleta actually has a chance to win. And so how the iglesias will utilize their votes is something that we will yet see if that vote will happen. Number two, sa governorships, so governors like Cebu is a vote-rich province. In fact, it has the largest number of votes as a province for the whole country. So they endorsed, I think, the governor endorsed Tol Tolentino, Kiko Pangilinan, and a number of other senatorial candidates. Again, yun nga, ang impact niyan, lalabas sa sample ballot. Now, as regards to whether people actually vote, we will see now kung may impact nga siya talaga. Pero generally speaking, experience-wise, meron talaga, lalo sa local government level, may impact talaga yung command votes. Sir Clive, ganito, ito pa sasabihin ni partner ninyo, paborito kong topic, yung ginawa ni Senadora Amy Marcos na nung sa tail end is nag-iba siya ng alliances niya. Do you think na magiging worth it yung risk niya? Kasi yes, magkakaroon ka ng voter sa Mindanao, pero baka naman na turn off na yun sa Luzon mo. Anong masasabi? Was it worth it in the end? Yeah. Malalaman natin mamaya no kapag nagkabilangan na kung worth it no. Pero kung wala pa yung resulta ng halalan, ang tanging nating batayan dito yung mga naging surveys. No? And lumalabas no, I think sa WR numero at sa iba din na mga survey groups na parang hindi masyadong umuubra no? O gumagana yung kanyang yun nga pamamangka sa dalawang ilog. So nung una actually na nag-umpisa yung kampanya, medyo confusing pa na dito ko pero dyan din ako hanggang sa kaduluduluhan talagang buong-buo na siyang lumipat sa kabilang kampo. And makita mo, halimbawa, yung tanong mo, Jack, na sa Mindanao, ibig sabihin kung ginawa mo to, magiging worth it lang to kung ikaw ay kasama sa binoboto ng ating mga kababayan sa Mindanao. And ang sagot dyan sa survey ng WR numero, mukhang hindi, no? Medyo laglag siya. And then, doon naman sa labas ng Mindanao, Luzon, NCR, kumakapit si Senator Amy, no? Pero I think no dahil din dun sa kanyang ginawang strategy itong late change na late decision niya, dapat sana I think hindi siya kumakapit, dapat medyo mas namamayagpag siya kung medyo nagstick na lang siya with kanyang kapatid, no? The administration ticket kasi remember look at the number of people aligned with the president na most likely to win. Siya umalis siya doon, di ba? Parang at alam mo yung midterm elections, fundamental lesson sa Philippine politics, Philippine elections, no? Lagi namin tinuturo ni Prof. Ranjit, no? Malacanang yung may advantage dyan. Yes. Lahat ng kandidato, bago mag-midterm elections, kumakatok sa Malacanang, isama nyo naman ako sa slate. So medyo talagang kakaiba itong naging desisyon, di ba? Na nakasama ka na, lumabas ka pa, edi ngayon, you're not safe. Kumbaga nawala yung benefit ng makinarya sa kanya. Yun, yung Kasi makinarya. she didn't actually get, based on your survey po, hindi niya nakuha pa rin yung sa Mindanao, despite na lumipat na siya sa kabilang banda. Tanong ko lang po sa mga survey po na ginagawa po ninyo, paano ba? Okay, kasi I got this parang sa mga group chat na lumalabas, sino ba ho ang pinakamaraming boboto na inaasahan natin for this
election? Is it the millennial, yung Gen Z, yung Gen X, kami ni Jack? Unfortunately. And also, of muna, course, the Gen- baby Gen- boomers. Age reveal pala to eh. Sana hinihinaan mo naman ng konti. Oh, wala eh. Ganun Medyo talaga nagulat eh. ako dun eh. Oo. Doon ka na lang sa baby boomer. Siguro mas maganda no na tingnan natin kung ano yung composition nila. No? Opo. So for example, ang pinakamalaki, okay, when you put Gen X and Gen Z together, that's close to 50%. No? A little over. Millennials and Gen Z. Millennial Sorry, and Gen Z. So not they Gen are X, not our age. Not our Kasi age. kami yung Gen X tayo, nasa Gen X. early 40s. Ako millennial ako. Early 40s, yan. Gen X yan eh. So mas yan. bata sa amin, make up the bulk of the voters. Yes, around 50% of the vote. So Okay. if they're informed, they're engaged, malaki yung impact niyan sa elections eh. So we'll find out sa turnout. No? Pero of course, pag tingnan namin yung mga surveys namin, engaged naman yung ating mga voters below 30 years old. So they form the bulk eh. Close Sana to 50%. tiningnan natin, no, nung mga bumoto sa pila, parang mas maraming mas matanda eh. Parang hindi ko alam kung yung Gen Z and the millennial have that patience like the older ones like us. Baka ay ang init, ayoko nang bumoto. Na-survey nyo nga sila, pero hindi naman po sila bumoto. Pero by and large, we have a turnout of what? 70-80%? So Okay. they're probably Okay. going I'm to, very- almost everybody's going to Ganda. vote eh. Oh, that's good. So, Interesado Good to know, talaga good to sila. know. so engaged naman yung population when it comes to the voter population when There's it comes hope. to election. There's hope. There's hope, but of Yeah. course, engaging Oo. progressively is the big question. Who are they voting for? Yeah. How do they vote? These are the issues. Cleve has a big deck on that. WRT. Yeah. Ano po? Sino ba ang pinapanigan parang, nila? gusto ko lang idagdag na tama si Prof. Ranjit, no? Mataas naman yung ating voter turnout eh, no? Pero yung observation din na parang yung medyo mas older, mga seniors natin yung mas nakikita natin. Pwede din yan, no? Maaari din talaga kasi sa political science, yung pagboto din, para siyang social habit eh. Kaya kapag ginagawa mo na yan every 3 years, Every time. mas madali na, mas dumadali sa'yo. Pero halimbawa, ang Gen Z, first-time voters, no? Kasama yan dun sa Gen Z, no? Actually, noong 2022, parang 13 million yung Gen Z. Ngayon, medyo mas pumapalo na sa halos 17 million. So, medyo big jump pa. Malaki talaga yung paglaki ng mga batang botante. Pero dahil first time lang nila boboto, yung sinasabi mo na maaaring ma-discourage, di ba? Halimbawa, Haba ng naririnig. pila. naririnig- Naman sila ayaw nila init. Oo, Kabataan. naririnig. Tsaka nakita natin, yung diba? survey, yun pala yung mananalo, hindi na magka-count yung boto yes, ko. pwede rin pong gano'n. Diba? Disillusion. So mas may mga kakaunting, kumbaga, sociologically, mas may challenge sa kanila no na bumoto, no. Pero tingin ko din dahil halimbawa kagaya ng inyong istasyon at saka mga iba pang mga media groups, malaki din yung investment dun sa pagkakampanya sa mga kabataan eh. Prof. Ranjit, umikot to sa mga campuses, no. Ako din nakarating kami sa iba't ibang mga pamantasan para hikayatin yung mga kabataan na bumoto. So sana umubra, no, at makita natin sila na yung turnout nila ngayong halalan ay malaki. Okay, sige. Mamaya pag-usapan naman, itatanong ko about sa mga platforms naman, pero unahin muna natin yung mga nagaganap sa labas ng ating istasyon. Bago lahat, ikot muna tayo sa Central Luzon. Matahimik pero pumalya ang nasa mahigit 30 automated counting machine sa Central Luzon. At live mula sa Pampanga, may umaarangkadang balita si FMR News Central Luzon correspondent Gracie Ruta. Gracie, kamusta dyan? May problema sa Grabe audio. naman yung Negative. 30. More Jack? than 30. Yes, Gracie, yeah. Jack, Yes. Jack, ayan, hindi naman nagkaroon at hindi naman naantala ang botohan kasi kaagad namang napalitan yung mga nasirang makina. Sa kabila ng mga hamon, maayos na nagbukas ang 2,883 polling centers sa Central Luzon mula kaninang alas 5 ng umaga. Maagang dumagsa hindi lang ang mga political aspirants, kundi ang mismong mga botante tulad ni Arwin Santos na umuwi ng Pampanga mula sa basketball training sa Maynila, makaboto lang. Wala naman naging aberya. Mas maayos ngayon. Tapos yung mga tao hindi naman nagkakagulo. Sobrang naman sila, disiplinado sa linya. Hanggang alas 3 ng hapon, wala pang naitalang major incident maliban sa ilang nagmalfunction na voting machines. Umabot sa 32 ang mga automated counting machines na nagkaproblema. Isa sa Aurora, 2 sa Bataan, 6 sa Bulacan, 16 sa Pampanga,
4 sa Tarlac at 3 sa Zambales. Agad namang pinalitan ng mga ito ng Commission on Elections ng mga contingency machines. Meron ding USB smart chips na nagmalfunction, ngunit agad din itong napalitan. Sa kabila ng mga hamon, ang COMELEC ay mabilis na nag-transport ng mga contingency ACM. Nag-brownout naman sa Pantabangan National High School pero nagpatuloy ang botohan makalipas ang 7:26 ng umaga. Walang naitalang kaso ng harassment. Mula pa kahapon, 35 na reklamo ang natanggap kaugnay ng vote buying. Ngunit walang nahuli dahil agad na umalis ang mga tao nang dumating ang mga pulis. Sa ilalim ng liquor ban, 34 na ang nahuli simula kahapon at patuloy ang investigasyon at CCTV backtracking sa insidente ng umano'y illegal discharge of firearm sa Limay, Bataan kagabi. Wala po tayong na-report at hopefully ma'am, matapos po yun at mag-close po yung polling centers na wala naman po tayong major incidents na maitatala po. Jack, patuloy ang monitoring at paghahanda ng mga otoridad para nga masiguro ang kaayusan sa buong rehiyon hanggang mamayang pagsasara ng mga presinto ng alas 7 ng gabi. At kasamang Brigadier General Jean Fajardo para magbigay pa ng update dito sa ating nagaganap na eleksyon. Ma'am, ilang oras na lang magsasara na ang mga presinto. Ano na po ang update? Tama ma'am, tuloy-tuloy po yung ginagawa po nating monitoring dahil inaasahan po natin na more or less mga isang oras na lamang po hinihintay natin at ang talagang objective natin ay magsara po ang mga polling centers na wala po tayong mainatala na anumang marahas na mga insidente po. General, meron ba, bukod sa Central Luzon, may nakuha na ba kayo initial assessment? Kasi may mga nabalita tayo, di ba? May mga sa Mindanao, may mga konting election violence. Pero overall, ano ho ang assessment nyo with regards sa security po dito sa halalan 2025 po? Tama po Sir Jack, may mga naitala po tayo na mga insidente lalong-lalo na po doon sa Bangsamoro Autonomous Region. Simula po kaninang midnight po at up to 5 p.m. today ay meron na po tayong naitala po na 7 po na mga shooting incidents at 3 po dyan ay nangyari nga po sa Bangsamoro Autonomous Region at meron din po tayong mga naitala na mga violation po ng mga election laws lalong-lalo na po yung vote buying pati na rin po yung mga nagtangka po na picture yung mga ballots po nila na bawal po sa ilalim po ng election laws po natin. Yes, yung sa yung sa vote buying, yun nga pinag-usapan namin kagabi yung partner ninyo sa radyo. Hindi ba medyo nahirapan kayo sa pag-apprehend ng mga kaso ng vote buying kasi mahirap yan eh. Sabi nga minsan sa e-wallet dinadaan, medyo nahirapan ho ba kayo? Ang challenge dyan na Sir Jack is kailangan kasi dalawa dyan yung bumibili at yung nagbebenta ng boto. At mahirap basta i-document yan dahil sikreto naman yan na ginagawa yan. So ang bilhin natin sa ating mga kapulisan, kapag may makikita talaga sila na talagang sa akto na nagbebentahan po ng boto ay dapat maidokumento po nila yan at dapat ay maaresto ka agad yan para masampahan po ng kaso. Okay, huling tanong lang po, General, malapit na po, wala nang 2 oras, no? Magsasarado na ang mga presinto. Ano ho yung mga susunod pa natin mas higpit po ba ang security sa mga presinto po? Yes po sir, magre-realign po tayo ng forces po natin. Dadagdagan po natin yung mga PNP personnel po natin nakadeploy sa polling centers. Kapag nagsara na po yan, ang pag-ahandaan naman po natin at kailangan po nating bantayan ay yung pagsisimula po ng botohan. At siyempre, kung makakagat na rin po yung dilim, kailangan nating palakasin po yung security sa loob at labas po ng mga polling centers kung saan gaganapin po ang mga bilangan. Okay, nako, maraming salamat General Fajardo and Gracie Rutao. Mag-ingat po kayo at mabuhay. Maraming salamat. Marami pang maiinit na issue ngayong eleksyon. Walang bibitiw, tuloy-tuloy lang ang Arangkada Balita. Maluwag pa po kasi maaga po, senior. Ay, walang problema kasi may nag-assist sa amin po. Okay lang naman lahat. Hindi naman ako nahirapan dahil madali naman 3 straight pinagsama-tama pero okay naman yung daloy na mabilis. Inaprubahan ng Department of Budget and Management ang dagdag na 2,000 peso election allowance para sa mga guro at iba pang poll watchers ngayong eleksyon. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang kilalanin ang sakripisyo ng mga frontliner ng halalan.
Sa bagong rates, 12,000 pesos ang matatanggap ng Electoral Board Chairperson, 11,000 pesos naman sa bawat miyembro at poll clerk at 8,000 para sa support staff. Tinatayang nasa higit 758,000 poll workers ang nagtrabaho ngayong halalan ayon sa COMELEC. Iniimbestigahan na ng pulisya ang nangyaring pagsabog ng granada sa isang barangay hall sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Sa pulsa CCTV na may inihagis ang isang rider sa tapat ng barangay hall nitong Sabado ng madaling araw. Maya-maya pa ay bigla itong sumabog. Nasugatan sa insidente ang isang dumaang rider. Nasira naman ang harapang bahagi ng barangay hall dahil sa pagsabog. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang barangay chairman para sa kanyang kaligtasan. Samantala, 2 poll watchers ang nakuna ng video na nagsishade ng balota ng ibang botante. Sinaway na sila ng uploader ng viral video pero tuloy pa rin sila sa pagsishade ng balota. Ayon sa COMELEC, walang karapatan ang mga poll watcher na mag-assist sa pagboto ng ibang botante. Tanging ang Electoral Board lang ang pwedeng tumulong sa mga senior citizen, may kapansanan o mga botanteng hindi marunong magsulat at magbasa. Kumustahin naman natin ang sitwasyon dito sa Metro Manila. Umaarangkada live si FMR News Senior Correspondent Willie Delgado Jr. Willie, sino-sinong personalidad na ba ang dumating at bumoto kung nasan ka ngayon? Nandito ko, Ninia, sa Tondo High School at dito kasi bumoto itong si dating Manila Mayor Isko Moreno. Kaninang umaga, nung siya ay mag-cast ng kanyang boto dito sa Tondo High School. Medyo maaliwalas na ang panahon sa mga sandaling ito pero kanina ay sobrang init ng panahon. In fact, kanina kausap ko yung mga tauhan ng Philippine National Red Cross, abala sila, no? Sa ang karamihan na-treat nila yung mga hinimatay, mga nahilo dahil sa sobrang init ng panahon. Pero sa kabuuan ay wala naman silang naitala na major injuries o incident sa kabuuan itong nagaganap na botohan dito sa lungsod ng Maynila. Mas mainit pa ngang maituturing, Ninia, yung panahon kumpara doon sa inaasahan sana na mainit na bakbakan sa pagitan nitong si dating Manila Mayor Isko Moreno at itong kasalukuyang alkalde na si Hani Lacuna. Si Isko kasi na dating mayor ng Maynila, matapos mabigo sa pagkapangulo noong 2022 ay nagbalak na bumalik bilang alkalde dito sa lungsod na labis namang tinutulan nitong kampo ni Hani Lacuna na kanyang dating kaalyado, dating niyang vice mayor at dating niyang kaibigan dahil ayon sa kampo nitong si Mayor Hani Lacuna ay wala sa kanilang pinag-usapan na siya ay babalik dito sa lungsod ng Maynila. Gayunpaman, sa hindi malamang kadahilanan, biglang nagdeklara muli ng pagtakbo bilang alkalde ng Maynila itong si dating Manila Mayor Isko Moreno. Walang ganong problemang naitala dito sa Tondo High School kung pag-uusapan natin yung kabuuan ng botohan. Bagamat may mangilan-ngilan na naging problema na pumalya yung makina, ang naging problema kanina, ayon dito sa mga tauhan ng PPCRB na nakarating na report sa kanila, ay mukhang hindi umakma yung kondisyon ng makina sa kondisyon ng panahon dahil sa sobrang init ng panahon, naapektuhan ito yung performance ng makina na ginagamit dito sa botohan. Kaya ang isang unang solusyon na kanilang nakita ay tinapatan nila ng electric fan para mag-perform ulit ng maayos dahil ang naging problema sa sobrang init ay hindi agad pumapasok yung mga balota ng mga botante. Napakatagal bago pumasok at meron namang ilang mga insidente na kinain nga yung mga balota pero wala namang inilabas na resibo. Yung mga problemang yan ay ikinonsiderang very minor lamang at very isolated pero sa kabuuan napakadaming yung kabuuan ng mga makina ay nakapag-perform na maayos at ilang oras na lamang, 1 oras kalahati na lamang mahigit
ay opisyal lang isasara itong presinto dito sa Tondo High School. Bagamat ang abiso nung mga taga-COMELEC dito sa Tondo High School, kung sino man yung nandoon lang sa vicinity nung kanilang presinto, nakapila, ay tatanggapin pa sila kahit pa sabihin na isinara na ang botohan ng ganap na alas 7 mamayang gabi. Ninya. Okay, isang tanong lang, and last question na to, partner Willie. No? Willie, may mga humahabol pa ba sa nakikita mo, sa observation mo dyan, o mukhang konti na lang, yun nandiyan, pautay-utay na lang? May mangilan-ngilan pero hindi na siguro ganun karami dahil kung nakikita mo sa aking likuran, may mga pumapasok pa. No? Ito yung mga yung mga last minute na mga botanteng humahabol sa kanilang mga presinto. Bagamat hindi na sila ganong hirap sa paghanap ng kanilang mga pangalan dahil in order na, alam na nila, kinlaster na ng COMELEC ang bawat presinto, kaya hindi na ganon kahirap sa paghanap ng kanilang mga pangalan. Kaya yung iba, bagamat late na sila o humahabol sila sa oras para makaboto, most likely makakaboto pa rin. Pero pagdating na alas 7, hindi natatanggap ng anumang botante itong Tondo High School, Jack. Okay, maraming salamat at mabuhay ka, FMR News Senior Correspondent Willie Delgado Jr. Patuloy na tumutok sa mga pangyayari ngayong halalan 2025. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik na Arangkada Balita. Madali po ang aking pagboto. Maayos po sila sa loob. Lahat po ng slots binotohan ko. Wala akong iniwang blanco. Okay lang naman. Maluwag, maganda naman ang mabilis lang naman. Opo, nung mga bandang 11, grabe ang haba nung pila tapos sobrang init po sa school. Kaya po pala nagtatagal kasi dahil dun sa mga machine, nagloloko daw po. Tacloban City, isa sa pinakamalaking polling center ang VNG de la Cruz Memorial School. Dito bumoto ang pamilya Romualdez kabilang si House Speaker Martin Romualdez. At live mula sa Tacloban, naroon si Don Leandro Chu. Don, kumusta ang naging botohan dyan? Tiniamagang dumagsa ang mga botante dito sa VLG de la Cruz Memorial School at kabilang na nga sa mga bumoto rito ngayong araw ang buong pamilya Romualdez. Isa ang VNG de la Cruz Memorial School sa pinakamalaking polling center sa Tacloban na may mahigit 8,865 na botante. Kaninang pasado alas 7 ng umaga, bumoto rito sina Tingog Party List Representative Ieda Marie Romualdez kasama ang kaniyang mga anak na sina Andrew Romualdez, Tingog nominee, at si Marty Romualdez na tumatakbo bilang konsehal ng lungsod. Mula sa waiting area, pumila sila bilang mga regular voters at sabay-sabay na bumoto sa isang polling precinct. Sa maikling panayam, sinabi ni Representative Ieda na hangad niya ang isang mapayapa at maayos na halalan para sa buong bansa ngayong taon. Alauna ng hapon, dumating si House Speaker Martin Romualdez, Leyte 1st District Representative, na tumatakbo ng walang katunggali para sa kanyang ikatlo at huling termino. Ayon kay Speaker Romualdez, ang kinabukasan ng bansa ay nasa kamay ng mamamayan na may kapangyarihang pumili ng tamang leader. May ilang abiryang naiulat sa polling center gaya ng paper jamming at pagkapunit ng balota. Paalala ng COMELEC, ingatan ang hawak sa balota dahil kapag napunit ito, maaari nang ma-invalidate ang boto. Para sa Arangkada Balita Special Coverage, Don Leandro Chu, FMR News Tacloban. So far, wala namang naiulat sa ngayon ng mga security concerns rito sa lugar dahil rin sa pinagting na pagbabantay ng kasundaluan at mga kapulisan. Sa crowd control naman, naging maayos ang pila kaninang umaga hanggang sa ngayon at walang siksikan na nangyari kaya smooth ang flow ng mga botante. Ninya. Alright, maraming salamat Don Leandro Chu. At bago pala kita pakawalan, may tanong pala dito. Pahabol na question, Don. Meron bang naging concern sa security o sa crowd control ngayong araw ng halalan dyan sa Tacloban? Simula nang magbukas ang botohan dito sa naturang presinto, wala namang so far mga security concerns at kontrolado rin yung crowd. Ganon din yung mga senior citizen na kaninang umaga na pumunta rito as early as 4 a.m. para sila ay mauna sa pila dahil mga priority nga kanina
yung mga senior citizen, PWD, at may mga ilang ring mga buntis. Alright, maraming salamat sa iyo, Don Chu. Muli silipin naman natin ngayon ang sitwasyon sa isa sa mga itinuturing vote-rich places sa bansa. Live mula sa Cebu, may umaarangkadang balita si FMR News Correspondent Clark Pasuit. Clark! Yes, Migs, kahit trik na trik ang araw dito sa Cebu, hindi ito ininda ng mga botante ngayong araw para makaboto lang sa halalan. Sa Talisay City, alas 10 pa lang ng umaga, hindi na masyadong marami ang mga tao. Ayon sa mga election officers, napakaaga kasing ng mga tao para makaboto. Sa Mandaue City naman, may kahabaan na citizens ay maaga na rin nakaboto dahil sa early voting hours. Naka-standby naman ang mga emergency at rescue teams kung sakaling magka-problema. Mainit din ang politika sa Mandaue kung saan magkalaban sina Jonky Owano at suspended Mandaue City Mayor Jonas Cortez. Sa Cebu City naman, nasa 8 VCM or vote counting machines ang nagka-problema na siyang naging dahilan ng pagbagal ng pagboto sa Guadalupe Elementary School na siyang pinakamalaking voting center sa Cebu City. May ilang senior citizens din na nahirapan dahil sa kakulangan sa wheelchair. Mainit din ang politika sa Cebu City kung saan magkatunggali sa pagka-alkalde sina dismissed Mayor Mike Rama at Mayor Raymond Alben Garcia, Nestor Archival at Yogi Ruiz. Samantala dito sa Lapu-Lapu City, maaga pa lang tila tapos nang bumoto ang mga tao. Wala nang pila at wala na rin masyadong mga tao sa polling places ayon sa mga election officers. Migs, kanina pang umaga, dumagsa ang mga botante dito sa Lapu-Lapu City kung saan mainit din ang labanan sa pagka-alkalde ni na Mayor Ahong Sian at former Lapu-Lapu City Mayor Paz Radasa. Para sa Arangkada Balita Special Coverage, Clark Pasuit, FMR News, Cebu. Maraming salamat, FMR News Cebu Correspondent Clark Pasuit. Ngayong eleksyon, hindi lang plataforma ang naglalaban, pati fake news, kaliwat kanan. Ngayon 2025, mas mabilis, mas madulas ang pagkalat ng fake news. Cleve, sa inyong monitoring sa sino at aling kampo yung sinasabing na-maximize niya yung pagkakalat ng mga fake news at machinery ngayong halalan na ito? Yeah, since 2016 naman, I think napakarami ng pag-aaral, lalo ng mga colleagues ko sa political and social sciences na documented talaga na yung disinformation, fake news ay associated doon sa mga Duterte. Yes. Since 2016 talagang part na ito ng kanilang machinery at saka playbook. Kaya kada election, actually nakikita at napapansin natin, 2016, 2019, hanggang sa ngayon na lumalakas at nagiging regular talaga yung paggamit ng isang disinformation machinery sa parang ng halalan. Kaya kumpara mo sa mga ibang mga kampo, kumpara mo sa mga ibang kandidato, I think kapansin-pansin para sa ating mga kababayan na from time to time biglang may mga buhos ng narratives or stories sa social media na pumapabor sa iisang kampo kagaya ng mga Duterte. Yan yung isang sinyales na talagang meron silang ready at malakas na makinaryang ginagamit sa disinformation. And ano po ang itsura or nature ngayon ng mga fake news? Some are very obvious, we see, pero may iba very subtle na mismong kahit tayo napapadalawang isip ako, ewan ko yung po, mga pati ako. fake, di ba? Grabe. Yeah, and also like even the news itself, for example, may isang artista na asawa ng tumatakbo. Akala ko nasa New York kasi ba naman? Alam mo yun, parang basta very subtle, walang sinasabi. Pero ang isip ko, bakit wala siya dito? Hindi siya boboto, ganito, ganyan. Pero I mean, very subtle siya. At kahit sa matalinong tao, maloloko. Totoo yun. In fact, I just was part of a regional survey of experts. Although I don't consider myself an expert, sinama lang ako sa isang survey on fake news, on disinformation, its impact on democracy. And yun nga, tama si Cleve, every time you misinform somebody, you disempower that person as a citizen. Kaya itong kalaban ng demokrasya in this new age of social media, yung disinformation. And you're right, Nina, even people who are informed, generally informed and critical can also be
led astray. Kaya nga it has to be a whole of nation approach pagdating dito. Kasi kalaban natin lahat yan na-weaponize ang social media in a way that's partisan and political. Well, that's normal in democracies. Pero kung mas marami ang fake news kaysa sa totoo, okay, you will have a citizenry that's disinformed and disempowered. And that's always bad for democracy. Kaya ngayon nga, kailangan talaga masusing pag-aaral, kailangan yung efforts, civil society, gobyerno, and private sector. Kasi ito ang kalaban natin ngayon. Ito isang clear and present danger sa demokrasya natin. Kasi isipin mo marami naniwala, for example, na si Trump magagalit sa Philippine government dahil pina-incarcerate si former President Duterte. Pati ako I had to search, no? Kung totoo nga yun na meron talagang posisyon. Kasi, of course, alam naman natin si President Trump, hindi rin siya predictable. It's not impossible. But the fact of the matter is, this information is driven by actors that are not just at the local setting. Natanda natin, marami ng reports that there are actors outside of our country who are against our national interest, who are either funding or fomenting or sila talaga nangunguna sa pagkalat ng maling impormasyon. And ayan, that's a national security issue. It's an issue of democracy. It's an issue of disempowerment. Kasi every time people are misinformed, kasi may iba misinformed, iba naman yung talagang sinasadya, disinformation. We bring down our country and our democracy. Kasi grabe talagang effect niya. Yun nga, and partner ninyo, maganda na banggit na rin. Actually, doon na rin ako papunta yung tanong ko Kasi di ba, weeks, yun si Senator Tolentino nag-expose ng pakiki-alam daw ng China. Pero di ba sinasabi, gustong mag-impluensya ng China sa maging result ng election. Pero sabi nga sa kagabi, partner niya ng DICT, hack-proof daw ang system. So, there's another way para sila maka-influence, which is, yun nga, i-control nila yung narrative. Naniniwala ba kayo? At itong mga troll farms na to, local ba to or based din sa ibang bansa? Actually, hindi naman to, parang check your right. And hindi to usapin na nga ng parang naniniwala ba kami ni Prof. Ranjit dito. Well documented to sa iba't ibang mga demokrasya. Yung pamamaraan ng China, halimbawa, para dun sa mga bansa na meron silang interes, meron silang conflict, halimbawa, kagaya natin sa West Philippine Sea, ay hindi na nga yun sa pamamagitan ng mag-hack or, i-compromise yung cybersecurity. Pero isi-shape nila yung narrative, yung conversation online. At isa sa pamamaraan na ginagamit dyan ay yung paggamit ng mga fake news at disinformation. Itatahi ko dun sa previous na usapan natin na actually, ang nanonotice ng mga nag-aaral ng fake news ngayon is that talagang increasing yung sophistication ng teknolohiya, di ba? Bakit din? Kasi dahil yung mga platforms kagaya ng Meta at iba pa, yung mga platforms natin, gumagawa na din sila ng paraan, di ba, para i-take down. Naalala mo, may panahon na parang maraming mga influencers or mga vloggers yung na-take down sa Meta dahil sa kanilang paggamit ng fake news. Dahil doon, parang naging cat and mouse na ito na yung pamamaraan para i-detect. Dati, copy-paste, pare-parehas ng sinasabi, online trolling lang. Ngayon, di na yan uso no? Ngayon, uso na halimbawa yung parang may nagbabalita, merong nakaset up parang galing sa studio, may isa nagsasalita. Pag nakita mo, 'di ba, tingin mo ito ay isang lehitimong news organization. So, nagiging sophisticated at yung China halimbawa, kayang-kayang gawin kasi resource intensive. So, kailangan may pera ka. Ang nakakalungkot diyan, may mga kababayan tayo, merong mga grupong political sa ating bansa na nagiging kasangkapan noon. Kasi hindi yan posible na nasa labas lang ng bansa Merong kumbaga mga ahensya, merong mga grupo na sila yung nag-i-implement, nag-execute ng ganitong mga fake news campaign na sponsored ng ibang gobyerno. Kayo, Sir Ranjit, naniniwala kayo sa expose ni Senator Tolentino na talagang nandyan yung... Yes, ako. First hand, kasi nakita ko yung doon sa survey at saka yung mga techniques, tama si Clive very ibang klaseng ways of making disinformation na talagang very effective siya, yung subtle, no. Tama I also got information from Senator Tolentino himself, no, when they were doing the investigation, na talagang these are real entities na ang goal nila talaga sirain, no, ang or lituhin tayo, pag-away-awayan tayo. And
Yun nga lang, sayang na hindi nagamit ni Senator Tolentino to in his campaign. But I think talagang malaking issue to na nabungkal niya. And it's a national security concern eh. Kasi kita mo, after ma-expose ni Senator Tolentino, lumabas yung may nahuli sa tabi ng COMELEC na nagsaspy. Tapos itong troll farm, nakita natin. And all of these things, tatanungin mo, bakit ba nakikialam itong mga superpowers sa election natin? Ano ba interest nila? And gaya nga ng pag-iisip namin ni Clive, talaga may interest sa midterm. Kasi yung midterm na to, merong implication sa next 2028. election. And alam naman natin yung superpowers dito sa region na to, nag-aaway sila eh. And so, you know, ang sinabi ko nga sa isang news agency sa Taiwan, nung in-interview ako kanina lang, na the Philippines is too important to be left to the Filipinos according to these two superpowers. So, alam mo yon, talagang kailangan strategic ang Pilipinas. So, kailangan talaga makontrol yung narrative. And that's where we come in as, you know, legitimate news organizations kagaya ninyo, kami, academics, citizens. Kailangan labanan natin to. Okay, sir. Bago natin ituloy yung usapan, no? Ito muna mula sa isang importanteng lugar dito sa Pilipinas pagdating sa botohan. Maayos ang naging botohan sa mga polling center sa Davao City. Ilang senatorial candidates naman ang bumoto sa Davao Region. Narito ang maranghanang balita ni FMR News Davao correspondent Hernel Tocmo. Hernel. Jeg, patuloy na kinakalap ng Commission on Elections at ng iba't ibang ahensya at mga organisasyon kung mayroon bang mga naiulat na mga anomalya o irregularidad o kaya aberya sa botohan dito sa Davao Region. Pero sa ngayon, maayos naman ang naging botohan sa mga polling centers ng rehiyon. Binuksan ang voting precincts kaninang alas 5 ng umaga para sa mga senior citizen, persons with disability at buntis. Pagka alas 7 ng umaga, tumanggap na ng mga regular na botante ang Electoral Board. Dito sa San Jose Elementary School sa bayan ng Lupon, Davao Oriental, naging maayos din ang voting process lalo't 2 lang ang clustered precincts dito. Pero kaninang tanghali, dumami rin ang mga botante. Dito rin bumoto si Senator Christopher Bongo na kasama pa ang kanyang anak na tumatakbo bilang Vice Mayor ng bayan. Nakamotorsiklo naman na dumating sa Apolonio Franco Senior Elementary School si Senator Ronald De La Rosa para bumoto sa Santa Cruz, Davao del Sur. Bumoto rin kanina si Davao City Mayoral candidate Carlo Nograles sa Teodoro Palmahil Elementary School. Jeg, sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang pagdagsa ng mga botante sa mga clustered precincts. Gaya na lamang dito sa Daniel R. Aguinaldo National High School. Ito yung polling place kung saan bumoto kaninang umaga si Vice President Sara Duterte. At may mga humahabol pa rin na boboto at alam naman natin na 1 oras na lang para bago sarhan ang botohan. Pero nakita natin dito na dagsa pa rin ang maraming mga botante sa labas ng clustered precinct. Dito sa kanan ko, napakahaba ng pila at yun ang sinusubukan nating alamin kung ano yung naging dahilan kung bakit mabagal ang pagpasok ng mga botante sa loob ng clustered precinct. Samantala, nananabik din ang mga Davaoenyo na malaman ang resulta sa local elections dito, lalo't may mga katunggali ang mga Duterte sa halalang ito. Para sa Arangkada Balita Special Coverage, Hernel Tocmo, FMR News, Davao. Maraming salamat, Hernel Tocmo. Ingat dyan, mabuhay ka. Samantala, 1 ang patay at ilan ang sugatan matapos pagbabarilin sa Silay Negros Occidental kaninang umaga. Sa inisyal na impormasyon ng Silay City, nakatayo ang mga biktima sa labas ng headquarters ng isang political group nang bigla silang pagbabarilin ng mga suspect na sakay ng isang van. Isinugod ang mga sugatang biktima sa ospital. Tinutugis na ng mga pulis ang mga salarin. Sitwasyon naman sa Oriental Mindoro ang tinututukan ni FMR News Mimaropa correspondent Noel Alamar. Noel, anong oras nagsimulang dumagsa ang mga botante dyan? Yes, alas 5 ng madaling araw na magsimulang dumagsa ang mga botante sa iba't ibang presinto dito sa Oriental Mindoro. Pero ang bago yan, na-delay ang pagboto ng mga
botante dyan sa Barangay Solo, Mabini, Batangas dahil nagka-aberya itong automated counting machine sa Solo Elementary School kung saan nakatakdang bumoto ang halos 3,000 botante. Pasado alas 6 ng umaga na magkaaberya ang isa sa dalawang ACM sa Cluster 45 sa Barangay Solo, Mabini. Kinain ng makina ang thermal paper habang nagpiprint matapos makaboto ang 33 botante. Dahil dito naapektuhan ang pila, lalo na para sa mga senior citizen. Humaba rin ang pila ng mga regular voters na dumating bandang alas 7 ng umaga. Aabot sa 3,000 botante ang inaasahang dadagsa sa Solo Elementary School kung saan dalawang ACM lang ang nakadeploy para sa dalawang presinto. Agad naman tumawag ang Electoral Board ng technician at election officer at naayos ang makina matapos ang halos 3 oras. Pero ang ilang senior citizen umuwi na at hindi malinaw kung makakabalik pa para bumoto. Yes, Jack. Maraming salamat, FMR News Mimaropa correspondent Noel Alamar. Sa Camarines Sur, dumagsa ng maaga ang mga botante sa mga presinto, lalo na mga senior citizen at first-time voters. Ilang aberya rin ang naitala sa mga makina at balota. At live mula sa CamSur, naroon si Irene ng FMR News para sa detalye. Irene, kumusta ang takbo ng botohan dyan sa inyo sa CamSur? Ninya, maaga pa lang ay bubuhos na ang mga botante dito sa Camarines Sur. Pero kasabay nito, may ilang technical na aberyang agad tinutukan ng COMELEC. Nakapila na ang mga senior citizens, PWDs at buntis sa special early voting lane ng COMELEC sa San Jose, Camarines Sur. Pero bago pa man matapos ang early voting, humaba na ang pila para sa regular voters at karamihan sa kanila ay unang beses pa lang bumoboto. Isa na rito si Jean Allen Rances, isang first-time voter mula sa San Jose. Anya, handang-handa siyang bumoto dahil nagsagawa siya ng sariling background check sa mga kandidato. Nanawagan din siya sa mga kapwa-kabataan na pumili ng leader na may malasakit sa edukasyon at agrikultura. Po natin yung kandidato na totoong may malasakit and may plataforma po na para sa edukasyon at sa agrikultura po natin. Habang nagpapatuloy ang botohan, ilang aberya ang naitala sa San Jose Central School. Ayon sa Electoral Board, nasira ang ilang automated counting machine matapos madiinan ang pag-shade ng mga balota at dahil sa basapang ink. Nagpaalala ang mga tauhan ng COMELEC na huwag idiin ang ballpen at tiyaking tuyo ang ink para maiwasan ang error sa makina. Ninya, sa ngayon, mga nakapila pa rin na mga bumoboto, lalong-lalo na dito sa Goa Central School kung saan 10 mga barangay ang bumoboto rito. Halos hindi na isang oras matatapos na ang botohan, pero may mga nagsisidatingan pa rin upang humabol sa pagboto ngayon pong May 12 election. Maraming salamat, Irene Ruga. Samantala, 68 milyon ang tinatayang bilang ng mga botanteng Pilipino ang makikilahok sa midterm elections ngayong araw. Higit 166,000 dyan mula sa Baguio City. Alamin natin ang sitwasyon ngayon dyan. Mula po sa Baguio City, umaarangkada sa pagbabalita si FMR News Correspondent Emil Peredo na Imbag Arabii. Emil. Naimbag Arabii, Ninya, nung Sabado sa dami ng tao sa mga grand rally na halos sabay-sabay ginanap. Akala natin mag-iinit ang tensyon dito sa Baguio. Pero ngayong araw ng halalan, buong araw tayong walang naitalang kaguluhan dito sa Baguio City. Kanina, punuan ang mga eskwelahan sa Baguio sa pagboto ng mga PWD at senior citizens. Marami kasi ang nag-avail ng early voting hours. Habang umiikot kami sa iba't ibang polling precincts, pakonti ng pakonti ang pila. Karamihan kasi ay maagang bumoto, habang ang iba naman tila inaantay pa ang last-minute voting sa gitna ng malamig na panahon. Maluwag din ang daloy ng trapiko buong araw. Wala ring naiulat na aberya sa mga presinto. Kalmado ang halalan sa lungsod.
Maaga ring bumoto ang mga kandidato. Si Mayor Benjamin Magalong ay bumoto alas 8 ng umaga. Kasabay din nito si Congressman Mark Go na tumatakbo bilang alkalde at ang kanyang asawa na si Sol Go na tumatakbo bilang kinatawan ng lungsod. Kabilang din sa mga tumatakbo si Vladimir Cayabas na nakasuot ng kanyang Ayangan tribal attire bilang pagpapakita ng kultura. Ninya, dito rin sa Baguio Convention Center gaganapin ang canvassing ng boto mula sa 128 barangay mamayang alas 7. Nakadeploy na rin ang Special Weapons and Tactics o SWAT para sa seguridad ng bilangan. Para sa Arangkada Balita Special Coverage, Emil Peredo, FMR News, Baguio City. Maraming salamat, Agyamanak, FMR News, Baguio. Correspondent Emil Peredo. Mas piniling maagang bumoto sa Tuguegarao City ang mga senior citizen at ibang botante. Narito ang umaarangkatang balita ni FMR News Cagayan correspondent Dali Kamaka. Sa kabila ng ilang technical glitch, naging maayos naman ang botohan sa Cagayan at ikinatuwa ng mga senior citizen ang pagkakataon na makaboto ng maaga. Bagamat karamihan sa mga senior citizen at PWDs ay maagang nagpunta sa polling precincts para maagang makaboto, may mangilan-ngilan ding inabutan ng regular voting hours. Dahil prioridad sila, mabilis din silang natapos sa pagboto kasama ang kanilang kamag-anak na umalalay sa kanila. Pasado alas 8 ng umaga nang magsimula ng dumagsa ang mga botante at matyagang pumila sa labas. May ilang presinto ang hindi agad nakapagsimula dahil sa technical glitch katulad na lamang sa Peña Blanca at Gonzaga. Inabot na mahigit 1 oras bago naayos ang nagka-aberyang machine. Sa Tuguegarao City, 10 automated counting machines ang nagkaroon din ng problema dahil sa hindi maayos na paglagay sa balota. Sinabi ni Attorney James Dandy Ramos, election officer ng Tuguegarao City, na agad niyang pinuntahan ang ilang mga paaralan para ayusin ang problema. Sa monitoring ng PNP, maayos naman ang pagsisimula ng botohan, maliban sa kaunting bangayan sa pila. Wala naman silang naitalang anumang hindi kanais-nais na pangyayari. Nasa 6 na pong mga pulis ang nagbabantay sa mga paaralan na maraming botante. Itong nag-open itong West Central natin, ito po ang pinakamadami ng voters kasi nandito yung San Gabriel, Ogag Sur, Ogag Norte. Since nag-open ito ma'am, peaceful naman po, wala pa tayong naging na-encounter na problema. Tapos meron lang kanina medyo nagkasagutan sa pila, pero sa pila lang po yun. Sa pila. Nakantabay din ang personnel ng DOH para sa mga nangangailangan ng medical attention. May pangilan-ilan ding mga botante ang pinaluhang magpahinga dahil sa mataas na presyon ng dugo, habang isang ginang naman ang kailangang dalhin sa ospital dahil sa pagkahilo. Para sa Arangkada Balita Special Coverage, Dali Kamakam, FMR News, Cagayan. Maraming salamat, FMR News Cagayan correspondent Dali Kamakam. Punta naman tayo sa isa sa mga binabantayang lugar ngayong midterm elections with 146,000 plus registered voters ang Tacloban City. May umaarangkadang balita si FMR News Tacloban correspondent Jay Barion. Jay? Jag, patuloy ang pagdating ng mga boboto dito sa Leyte National High School dito sa Tacloban City. Nasa 30 polling precincts, 11 clustered precincts ang nasabing voting center at may 4,338 na voting population. Sa inisyal na datos ng COMELEC, nasa 70% na ang lahat ng boboto as of 3:30 ngayong hapon. Sa ngayon, nananatili pa rin ang kaayusan ng halalan dito sa Leyte National High School o LNHS mula kaninang alas 5 ng umaga hanggang ngayong hapon. Ito'y dahil sa mga ipinapatupad na alituntunin center. Mahigpit ding nakabantay ang mga pulis sa labas ng presinto para masiguro na walang magaganap na vote buying o ano pa mang election-related incidents ngayong araw ng halalan. Wala pa namang naiulat na nahulihan ng mga patalim o mahigpit na ipinagbabawal. Sa ngayon,
Ito'y patuloy na pinapatupad na alituntunin sa loob ng voting center. Mahigpit ding nakabantay ang mga pulis sa labas ng presinto para masiguro na walang magaganap na vote buying o ano pa mang election-related incidents sa ngayong araw ng halalan. Wala pa namang naiulat na nahulihan ng mga patalim o mahigpit na ipinagbabawal. Sa ngayon, wala pa rin naiulat na election-related violence ang mga otoridad habang nagpapatuloy ang botohan. Jack, wala namang naiulat na naging problema o aberya sa mga automated counting machines at election paraphernalias na ginagamit ngayon dito at may naka-standby na baterya sakaling mag-brownout. Balita special coverage, Jay Barion, FMR News, Tacloban. Maraming salamat, FMR News Tacloban correspondent Jay Barion. Balik sa inyo, Ninya at Jack. Maraming salamat, Migs. Isa sa mga isyong matagal ng sigaw ng mga Pilipino o karamihan sa mga issue, trabaho, sahod at serbisyong pangkalusugan. Pero ngayong eleksyon, may narinig ba talaga tayo? Kaya ngayong hapon, tatanungin natin sino sa mga kandidato ang may konkretong plano at sino ang puro pangako lang. Yes, sir. Sa dami, Sir Cleve, sa dami nga ng mga meron ba talaga nagbigay ng solid na platform? Kasi makita natin yung isang kandidato, umiwas sa mga platform questions, nagkaroon siya ng free fall sa pagbaba ng ano po. Generally, parang medyo hindi natin nakakakitaan na may parang specific talagang kandidato na merong platform ngayon sa trabaho. Although, syempre, nagpapangako naman yung mga karamihan ng mga kandidato na tutugunan nila yung issue ng trabaho. Pero kumbaga, yung specific halimbawa na yung talagang maaalala mo sa specific na kandidato, di ba? Na halimbawa, noong mga panahon dati ni Senator Joel Villanueva, TESDA man, ganyan, talagang shoe-in siya dahil naaalala mo, pag TESDA, Senator Joel Villanueva, medyo wala masyadong tumatak, no? Baka may observation siguro si Prof. Ranjit, but I haven't seen that much. Parang hindi nga naging masyado issue-based yung mga kandidato natin. Pero pag sa Okta kasi, nagtanong kami sa mga kababayan natin, ano ba talagang mga factors, drivers, ng kanilang pagboto bukod sa pagiging popular, name recall, tatlong malalaking bagay ang sinasabi ng mga botante natin. Number one, malapit sa kanilang ang issue ng inflation, pagtaas ng presyo ng bilihin. Malaki sa kanila ang issue ng murang pagkain at trabaho. So isang cluster yon. Pangalawang cluster, second rank cluster, yung issue ng kalusugan. So makikita mo, merong close to 40% sinasabing issue sa kanila yan. Boboto sila ng kandidato na yan ang pinaglalaban. So maintindihan mo rin yung numbers ni Senator Bongo. Malasakit, at least the perception na yun ang isyong pinaglalaban niya. So makikita mo, hindi lang sa Mindanao siya kumukuha ng boto, sa Central Visayas, pati na rin sa yung mga independent sa NCR, pati Balance Luzon. Pangatlo, hindi kayo maniniwala, ang isyong malaki para sa ating botante, boboto silang kandidato ang ipaglalaban to, peace and order. So malaking bagay ito. So naintindihan nyo rin, bakit sa Luzon, pati sa NCR, malakas pa rin si Senator Bato, for example. And then, down the line, meron tayong specific issues na talagang, nabigla rin kami kasi naging issue to, dati hindi naman siya pinapansin, West Philippine Sea. Something like 18 to 21% of our kababayans will vote for somebody who will defend our rights in the West Philippine Sea. So, may issues yung mga kababayan natin, pero hindi din nila to ng mga kandidato natin. So, yun ang naging nangyari. Marami sa ating kandidato, pero hindi lahat, no? May mga nagsalita about issues. Senator Kiko Pangilinan, si Senator Bam Aquino, andyan rin sila Senator Lacson. Ang daming nag-try And of course, si Senator Tol Tolentino. Pero nga lang, huli na. Yung issue ng defending our maritime rights, no? Sa West Philippine Sea. Okay. Naku, na po tayong oras. Parting shots na lang po. Naku, malapit nang magsara. In less than 30 minutes, magsasara na po ang ating mga polling precincts. Siguro, ako, parting shot ko lang is, although merong tayong karahasan at nakikirami kami sa mga naging biktima ng karahasan sa election, by and large, nakikita natin more or less na this is, it was relatively more peaceful than we expected. And siguro, praise the Lord na ganyan nangyari.
Number two, kailangan we have to pat ourselves on the back tayo mga botanteng Pilipino. Hindi nga perfect yung demokrasya natin, hindi perfect yung ating eleksyon, pero at least nairaos na rin natin in the next And third, alam mo, moving forward, every time we are able to, have regular, fair and honest elections, it's good for our democracy. Okay. Alright. Naku, pasensya na po sa di ka na bukas po ulit. Balik po kayo, Professor Cleve. Opo. At yan po ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Patuloy na tututukan ang aming elections coverage po ha. Ako po si Nina Corpus. Abangan ang magiging bilangan naman ng mga boto bukas. Dito pa rin sa Arangkada Balita 2025 Midterm Elections Special Coverage. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita. Walang lunch break ang pagseserbisyo. Kasama nyo sa tanghalian, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Nina Corpus, kasama si Migs Bustos. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo. Nina Corpus, tuwing alas 12 ng tanghali, dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Service. Araw magdamag. Tuloy-tuloy ang pagsiservisyo ng Radyo 630 kasama ang pinaka-pinagkakatiwalaang kaserbisyo. Nasamahan mo kami ha. Huwag tayong makinig dun sa ingay. Maging aktibo tayo. Ihit na sa Radyo 630. Walang lunch break ang pagseserbisyo. Kasama nyo sa tanghalian, nagmamalasakit, nagseserbisyo.